Pakinggan natin to kasi maganda yung paliwanag dito ni Attorney Bueno. Kasi alam ko, alam nyo, no, mga yung marami pa rin talaga, Ma'am Ninita Umali, ang mga kinakabahan pagdating dyan sa sa impeachment, no? Ako talaga, feeling ako para sa akin maganda yan, no? Para at least mapatunayan, mabigyan, matugunan yung kanilang karapatan sa pagpapasa ng impeachment, tapos mapatunayan din ni PBBM na basura yung mga yan. Di ba? Yun, para sa akin, maganda yun. Ngayong dalawang impeachment complaints laban sa ating Pangulo ay nirefer na ng plenaryo sa Committee on Justice. Correct. No, yung complaint na isinampa ni Attorney De Jesus at yung complaint na isinampa kanina ng Makabayan Black ay sabay, consolidated sila na i-refer sa Committee on Justice. So, anong magiging nito? Hoy, Birahan PH, pakisuporta. After that two complaints, Thank you, Ate wala na Tiger. pwede magsampa ng reklamo laban sa Pangulo pagdating sa impeachment. Hanggang January of 2027 na lamang ang pwede magsampa uli ng reklamong impeachment laban sa Pangulo. Kaya nga lamang, since na-refer na to sa Committee on Justice, alin dito sa dalawang reklamo na to ang magpo-prosper? Yun lang, partner, no? Ayan, di ba? Kasi pag-uusapan natin yung unang reklamong impeachment na isinampa ni Andre De Jesus, the attorney. Hindi kasi yata kinonsolidate, no? Hindi ko alam din kasi. Ako nga medyo nalalabuan na ako, kaya maganda makinig din lagi, no? Syempre, dun sa mga reliable na talaga medyo mas mapagkakatiwalaan natin. Huwag yung kamukha ni aso, ni kabayo, Ma'am Rosette, Javier, good morning, watching from Hong Kong. Sigurado, this is a very weak complaint because it does not comply with the requirements. So, etong first complaint, very weak. Yung pangalawa yata weak lang. So, sufficiency and substance kasi ang kanyang naging basihan dito yung kidnapping kay Duterte sa yung fitness of the president to govern the country. Because allegedly the president is a drug addict, of which matagal ng issue na nasagot na yan Tapos yung kidnapping, malabo to kasi may existing laws about the cooperation of the government to cooperate with the ICC because there was a warrant of arrest issued by ICC. So in short, hindi malabo itong mag-prosper doon sa Committee on Justice. Okay. Regarding the second complaint, yung kay Pinay ng Makabayan Black, although makikita mo siya sufficient in form, ibig sabihin, tama yung form na ginamit, yung format sa impeachment at verified complaint to, under oath lahat. So, yan. So merong isa. Yung pangalawa daw na na final ng kamatayan Black. Yan. Okay daw. pumapasok. Ano sabi? May sufficient in form. Tama yung form na ginamit, yung format sa impeachment at verified complaint to under oath lahat. So pumapasok Ma'am Rosalinda. sa sufficiency in form. What about sa sufficiency in substance? Ay dito ako personally, my own legal opinion, hindi ako kumukonforme na merong sufficient in substance to. Yun. Walang substance. Ampaw, kupal, betlog, walang ya, ganun. So, di ba, menopause Black. Kaya, hindi, yun nga, ano dyan Yun yung, kaya, para sa akin, yung impeachment, maganda din yan talaga. No? Ang one of which is yung, para sa akin, is, mapapatunayan ng siyempre sa side ni PBBM na sablay lahat 'yan. Sablay, ampaw. 'Di ba? So okay, naipakita natin na tinatangkilik yung side pagdating diyan sa pag-appreciate nung pagpa-file nila ng impeachment complaint, pero siyempre maganda rin yan dahil talagang oportunidad yan. Si Sara nga sayang Sara, oportunidad mo para patunayan na magnanakaw ka talaga na hindi ka nangulimbat, pero you choose the other way around. Yan. Sige, pakinggan ulit natin si Attorney Rene Bueno. Ang ginawa nilang dahilan dito yung BBM
parametrics na kung saan meron daw isang sistema na ginamit. Yung BBM parametrics, invento lang nila yun eh. Isang ano eh. Pinaganda pa yung tunog, parametric, ulul. BBM parametrics. So, ito ay isang sistema na kung saan inibento daw ng kung sino man na kung saan yung mga allocables, ulul. Department of Public Works and Highways isang policy tool na kung saan makikita doon na kung paano binibigyan ng favoritism ang ilang mga lugar, no, yung based on the geography ng Pilipinas. Kung anong lugar yung dapat bigyan ng pansin at bigyan ng mga Maganda yung sasabihin niya dito kasi even na let's say totoo yun, hindi ibig sabihin na pag binigyan ng priority yun, ibig sabihin may corruption na. At isa sa mga aligasyon ay yung si Saldico ay may disclosure nga na ang presidente ay nakakakuha ng kickbacks dito na bilyon-bilyon. So kung ako magdi-decide sa Committee on Justice, hindi ko to papayagang ibalik sa plenaryo at gumawa ng report upang kumuha ng 1/3 votes of the members of the House of Representatives. Bakit? Kasi speculation lang yun ng complainants yung BBM parametrics na yun. Yes. Hindi porket binigyan ng pondong malaki ang isang lugar at binigyan ng bilyon-bilyon o daang milyon na pondo ay meron ng corruption agad. Sinabi rin pala niya, no? At yung tungkol naman sa aligasyon ni Saldico na binibigay niya sa presidente ang kickback, wala namang pinapakitang bank records or any document. Tama, di ba? Ang tagal na. Kung talagang nakakakuha yung mahal na Pangulo, asan yung yung preba? No? Alam nyo kung kung alam mong yung gagawa ka ng malakihang ganyan, di ba? So, ang posible magkaroon ng preba, kung talagang totoo, si Saldico at saka si Speaker Martin, kung totoo yung bintang. Di ba? Hanggang ngayon talagang nangangapa sa dilim yung mga DDS. Si Saldico, paano niya maiko-connect? No? Kahit he was trying very hard, si Toby Chanco. Hindi ko maalala, Tita Maydons, kasi ang naalala ko, meron ako naalala dati yung kwento ni Toby Chanco na iba Na iba na ngayon. Parang I think, andun ang kwento niya ni Toby Chanco, andun si Speaker Martin at saka si Saldico. Hindi ko maalala. Meron siyang isang pinagkwentuhan nung unang-unang version ng kwento niya. Kung maalala ko lang, I think parang sinabi niya pa pinapagalitan yung dalawa hindi niya raw alam kung bakit siya nandun. Hindi ko maalala kung anong part yung, basta alam ko yun yung unang version niya Tapos yung later on, parang silang tatlo na lang. Hindi ko alam, hindi ko maalala. Pero pagka kasi nagsisave naman ako dito sa mga playlist ko So pagka na-search ko ulit, na-research ko yan, babalikan ko kayo. Documents that would show that the president actually received kickbacks from the proceeds of this flood control program. So mukhang guni-guni lang to. Kasi si Toby Chanco until now, pa rin siya Oy, Kapdong! Shout out! Aga gumising Kasi si Toby Chanco naniniwala siya na wala pa rin big fish ang nakukulong hanggang ngayon Oo. Pangalawa. Personal ko to mukhang nalabas na mere speculative, haka-haka, guni-guni. Ma'am Susan. Kasi hindi matibay yung yung mga aligasyon dahil hindi ganoon kalakas at konkreto yung mga ebidensyang ipinakikita doon sa impeachment. Di ba? Pag si Attorney Rene Bueno na ang nagsabi, mataas yung probability na yun din yung mangyayari. Believe tayo dyan Ayos ba, Attorney? Hindi porke binigyan ng pondo yung isang lugar, ginawang paborito or may corruption na. Ngayon, ang question dito is that correct. Hindi Agree. nagkaroon ng corruption doon sa flood control programs. But the one who was able to discover anomaly
anomalies in this projects, yung flood control projects na yan, si Presidente. Si Presidente ang nakadiskubre ng Oo, di ba? corruption. Correct. Siya nga, oo. Sinabi sa State of the Nation. Nanawagan, oo. Oo. Ngayon, bakit siya ngayon ang idinadawit dito nitong Makabayan Black? Okay. Tapos yung sinasabi nilang alegasyon o deklarasyon ni Saldico, sana kung merong ganun deklarasyon si Saldico, pauwiin nila dito. O kaya hiningan nila ng sworn statement at pinasumpaan nila doon sa embassy sa Portugal. O pinadala dito at sinuporta doon sa complaint. Kaso wala naman. No? Kung baga lalabas to, tatanungin mo, ano yung allegation niyan? Saldico, ano sabi ni Saldico? Binibigay kay Presidente yung pera. O asa yung sworn statement? Wala kasi nasa Portugal. Ano sasabihin ko? Diba? Tatlo sila, si SMR, si Tweety Bird Toby, and Saldico. Ang pinagsabihan ni PBM daw. Pinagagalitan yung dalawa. And then, I think, hindi naman, syempre hindi pinapagalitan si Toby. Parang ang pinagagalitan, sinong dalawang pinagagalitan? Actually, hindi si Toby pinagagalitan eh. Ginawa lang audience daw siya. Parang ganun yung dumadating. Ma'am Evangeline Garcia, pero yun nga alam ko rin yan, Manang Trexie, pero meron talaga ako natatandaan yung unang version ng kwento niya eh. Yung unang version ng kwento niya, kaya parang doon talaga dinidikit. Para lang idikit si ano. Oo, naalala ko yon. Sinabi ni Hunyango ni Chanco, pinatawag si Martin kasama siya, kinausap ni PBBM. Wag daw siya idamay, wala na raw natitira na budget para sa mga project, ubos na sa pagnanakaw nila. Yun nga eh. Hindi Ma'am Ninita Umali, ang ano ko, yung alam ko may instance na kinuwento eh. Hindi ko alam, baka mali lang ako ng pagkakaalala, baka ang sinabi lang or he was pointing at Speaker Martin pero pertaining to two of them including Saldi. Parang si Saldi ko, kayo ni Saldi ko, ninanakaw niyo, baka ganun lang. Baka ganun hindi ko alam. Hindi, maganda mapanood eh. Si Saldi and SMR ay yung pinapagalitan yung dalawa. Ganun lang. So, tatlo lang sila ron pero pinapagalitan. Gusto lang idikit. Gusto talagang I think gustong palabasin. Siguro yun nga talaga. Maybe walang version nung yung naiisip ko. So kung ganun man, talagang si Toby Chanco, even before that, talagang gusto niyang idikit na si Speaker Martin is connected kay Saldico. Pero ang main target talaga, kunyari nilalayo niya si PBBM, di ba? Pero alam niya ang target talaga yan si PBBM, di ba? Kahit anong gawin ni Toby Chanco na kunyari, ang mababalikan talaga diyan kung talagang totoong nangyari yung meeting na si PBBM, hindi si Speaker Martin. No? Kung talagang totoong galit si si Toby Chanco kay Speaker Martin, kung ang talagang punteriya ni Toby Chanco with that yung statement niya na yun o yung kwentong niyang yun is banatan si Speaker Martin, maybe he should try better. Mali yung diskarte niya. Pero ang mas malinaw para sa akin is talagang banatan si PBBM. Kasi kahit anong gawin mo doon, si PBBM ang sasalo ng mga ano ron eh. Yun nga. Oo. Diba? Oo. So, definitely, sa basurahan din mapupunta yan. Yung reklamo na yan. Pangalawang, kasi pag pumasok ka dyan sa Committee on Justice, para kang pumapasok sa butas ng karayom. Oo. Lalo na ang chairman niya, si Luis Tro, professor of law yan na napaka-detalyado yan, magpaliwanag. Nako sabi nga ni Caballo ni Attorney Caballo, hindi masyado magaling. Yung una, parang dinner ba or family dinner na andun si Toby at SMR. Yung pangalawa, tatlo na sila. SMR, Toby, at Ko. Parang ganun ang naalala ko. Yun nga eh. 'Di ba? Procedure. Parang ang sabi pa nga ni Toby Chanco, bakit paano nakapunta dito 'yan? Binitbit daw ni SMR. Parang ganun pa nga eh. Of course.
si PBBM ang target ni Chanco even before pa. Even before pa. Of the impeachment proceedings. Pag nagtanong yan, saan mo kinuha tong aligasyon na to? Asan ang ebidensya mo? Asan si Saldi ko? Asan yung sworn statement? Meron ka bang bank records na nagpapatunay na diniposito mo ang pera kay Presidente? Talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming kabyar ba ang kaya nyo kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong Kwentong kupa lang po siya. Paupo pa lang, oh. Inimbitahan sa bahay. Oh, upo. Pag-upong ilang ano... What the heck? Dapat usapang matatalino yung gagawin, usapang pangkupal. Pero yung mga big time, ang gusto mong palabasin, no? Para mga big time syndicate na talagang naninindikato, mga matatalino, no? Mga mahuhusay na sa pandarambong. Ang gusto niyang palabasin na si Speaker Martin ganon at si PBBM ganon. Pero yung usapan, ano pa yung gusto niyong kainin? Ilang kabyar? Puta yan ang tanong. DDS kasi si Chanco, oo nga no? Oh. Una sa lahat, walang meeting na nangyari. Bakit mo iimbitahan si Toby kung kakausapin mo sila speaker? Ano kaya dakilang alalay? Kitang-kita naman na nagsisinungaling si Toby. Sa tingin ko, nagsisinungaling nga talaga. I think talagang wala namang ibang magiging posibleng dahilan na magaganyan siya kung hindi siya maiipit. No? Ganun talaga yung aso, 'di ba? Kunyari, hindi papalag yung aso Kunyari, takot yung aso. Pero once na kinorner mo siya, kakagat. Mga nagat na aso It doesn't make sense kung papagalitan ni Ko at SMR about sa corruption, bakit pa isinama si Toby? Lalo na, dispalanghado ang pagiging manager ni Toby nung election. Tama. Kung bakit ipaparinig ni noong November 24. Saka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang... Sobra na kayo. Pucha, ano gaganunin? Anong gusto niyang palabasin? Si PBBM medyo pumayag nung una? Total, nung una kasi hindi pa sobra, ganon. Nung sumobra, nagalit lang. Ganun ba yon? Anong pinapalabas ni Toby? Pambatang diskarte. Ang mga maluloko mo lang dyan, yung mga tanga-tangang DDS. Kasi alam mo naman kung ano yung mga DDS. Una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napakasakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip... Anong napakasakit doon? Kung kayong dalawa lang naman. Ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. Gumanyan ka pa? Papagalitan mo pala na tong dalawan to. Ba't sinama mo pa ako dito? Tanga ka din Pantanga yung kwento mo Kasi gusto niyang maipakita na meron siyang na-witness na usapan ng dalawa. In what way mo paano maiko-connect? Nag-isip siya. Paano ko mako-connect na nandun ako habang pinapagalitan si Speaker Martin about corruption? Puta pa, kaso ang hina ng kukote mo This only proves na talagang wala silang ebidensya. O maglabas ka ng ebidensya na nangyari nga yan. O ngayon, tinatanggi. O paano? Paano gagawin natin? Paano mo mapapatunayan niya sinasabi mo? Balik na tayo dito sa topic natin. O meron ka bang paper trail na mapapakita na yun nga. Dugtong yan. Dun sa natin, supporting yan dito sa topic natin. Asan paper trail nyo? Kahit ano lang.
Kaya nga eh, hindi pala kasali. 'Di ba? Hindi pala kasali si Toby Chanco. Kung ang mastermind si Speaker Martin at si Saldico, o let's say wag nang kasama si PBBM, o hindi, sige. Tama. Ayan o. So gagawa ka ng krimen, tapos ipapailam mo na gumagawa kayo ng krimen sa isang taong hindi kasali sa krimen. Maganda sana niyan kung inamin mo rin. O kasama din ako. At ito yung mga napag-usapan natin. O ikulong nyo na ako. Ganun. Di ba? Yun na mas okay. Pero gumaganong-ganong ka, isasama mo pa ako, pagagalitan mo lang pala itong dalawan to. Itong mga to. O tama, parang nandun ba si ano? Unang bungad eh. Unang bungad daw eh. Ulit Kaming kabyar ba ang kaya niyong kainin? Yun ang bungad. Kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto niyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Gaano karaming pera ba ang gusto niyo? Gaano karaming kabyar ba ang kaya niyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Ng pag-upong noong November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening statement. Meron pang ganun, sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha nyo. Niya. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, Kaya daw niya hindi dinidisclose dahil napakasakit ng salita. Tapos, nangihingi siya ng confirmation dun sa kausap. Di ba? Sabi niya. Swerte, yumaman na po siya. Minsan may mga swerte rin talagang bobo eh. Kaya yung mga nagtuturo ng logic, tapos sinasabi, no? Paano yung mga tumatawag kay, di ba yung mga logician, tinatawag na bobo raw si Boss Melo Yap. Siguraduhin nyo, mas successful kayo kaysa kay Boss Melo, ha? Ma'am Florida Greenfield. ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Maganyan-ganyan pa eh. Kumagat labi pa raw eh. Ulitin ko, papagalitan mo pala tong dalawan to eh. Ba't sinama mo pa ako rito? Bobo. May lumabas na balita sa Navotas. Dati na addictus din yan si Toby. Yun lang. Logic, laway-laway. You think that's PBBM's doing? Si Digong ganyan bastusin? Late na pala talaga ako. Sabi, Nanay shout out. Malinaw sa kwento ni Chanco. So kaya makita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami. Hindi ko sinasabi niya pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past, di ba? Sa akin malinaw na. Talagang gusto niyang ipahamak si PBBM. Hindi niya target si Speaker Martin. Hindi si Speaker Martin ang target niya. Yung atake niya, itinatago niya. Kunyari, sa galit niya kay Speaker Martin. Yung atake niya kay PBBM. Naka-shell. No? Sa kunyaring galit niya kay Speaker Martin. Very vocal kasi ako dyan eh. So hindi pa rin credible yung Very vocal daw? Ano daw? credible yung mga sinasabi. Di ba puro sa... Di ba? Very vocal kasi ako dyan eh. Very vocal ka, pero ngayon mo lang sinabi. Tanga. Ulul! Very vocal, ngayon niya lang sinabi. Hindi pa rin credible yung mga sinasabi. Di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay ang kausap niya si Martin eh, di ba? So kaya nga Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang duda eh na talagang Parang meron pa siyang isang interview naman. Hindi niya nga alam kung kailan yung timeline niya eh. Naalala ko, meron pa siyang isang kwento na kung saan, sabi niya, right after ng election, parang
Dapat talaga kinokolekta ko yung ano sira ulo tong si Chanco. Di ako naniniwala na ganyan nagsalita si PBBM kay Congressman Kaya nga no, parang usapangan. Sa tingin mo ba yung pinsan mo? Magpinsan kayo No? Ganun ba yun? Si Speaker Martin ba? Sa tingin ko mas mayaman si Speaker Martin kay PBBM. Pero hindi ibig sabihin porque presidente na si PBBM kung pagsalitaan niya na lang yung pinsan niya parang alam niyo pagdating sa bahay, 'di ba? Kahit may konting authority si PBBM dahil siguro mas may edad si PBBM ng konti. Not necessarily gagawin niyang parang isip bata si Speaker Martin. Ilang kabyar kakainin niyo? Kuya, napaka-imposible. Napaka-imposible. Ako, hindi ko kayang gawin sa pinsan ko yung gano'n. Kahit sobrang samahan siguro ng pinsan ko, tapos yung babarahin ko ng gano'n. Kunyari, mas nakakabata. Isa ako sa mga medyo may edad na pinsan, no, pagdating dun sa ano. Kasi yung mama ko pangalawa sa matanda. Hindi ko kayang brasuhin yung mga pinsan ko ng mga gano'n. Sila ni Saldi, okay. Ngayon tuloy naisip ko na sina Johnny Teller Toby nasa botahahin ang eleksyon. Hindi ko naman maano dyan. Kasi sa tingin ko mahina lang talaga si Toby Chanco. Si Toby sampid lang naman sa family. Oh. I cannot. Dami kasi tinatago ni Toby kaya puro aw-aw Presidente, ang mga kickbacks na nanggaling dyan sa flood control programs. So, ebidensya. Doon pa lang, mahihirapan ka na. Parang ka nang pumapasok sa butas ng karayom dyan. So, mahihirapan. So, definitely, these two impeachment complaints. Paano kaya nila nalaman na mahirap pumasok sa butas ng karayom? Di ba? Yung para ka daw pumapasok sa butas ng karayom. Paano kaya nila naisip yung ano na yan? Idiomatic expression na yan. Para kang Kasi for you to be able to compare it sa pagpasok sa butas ng karayom, one should have experienced it before. Napunta na doon. Oh. Sabi ni Ma'am Lilibet, kita na sinasabi niya, di sila nagkasundo sometimes. It means ayaw niyang sumunod kay PBBM. Wala siyang respeto kay PBBM. Inggit ang nasa puso ni Chanco. Sa tingin ko, talaga magaling lang gumawa ng kwento to. Kasi masikip daw Lodi. Hindi, kung masikip, sino kaya naka-experience, no? Na pumasok doon para for them to be able to conclude na mahirap nga. 'Di ba? Paano mo napatunayang mahirap pumasok sa butas ng karayom? Tinry mo na ba? Paano kung balikan ko ng ganon? Ukinam nga tobe, di ka pa'y laing malaki ang respeto ni PBBM kay Congressman Martin. Kaya nga nag-training si Kong Sandro kay Speaker. Malaki ang tiwala. Correct. Will fail and it would trigger the one-year bar rule that would protect the president from any further impeachment complaint that may be filed by anyone, by any private citizen between January 2026 to 2027. Okay, tama po yan, partner. Sabi dito ni Mariana Nale, attorney, may mga percentage daw at insertions ng mga congressman. Sabi ni Maylin, sasabihin naman nila po, attorney, defensor sa kanila para pinakamalakas, sabi. Attorney, sabi ni ordinary person, PBBM at MR magpinsan. Bayaw nila si Toby kasi asawa niya ay Romualdez din. parang inuunahan ng makabayan ng iba para magka one-year bar?
Oho. Hindi natin, ano din, kung itong Makabayan Black, actually, kalaban din ito, si Renato Reyes. Oo. Ano to against the government to anti-government palagi ito So, hindi natin masasabi na para lang nila i-block yung 1-year bar Oo. at wala na makapag-file ng impeachment complaint. Mm-mm. So, yung nauna, yun, pwedeng, may duda, pero itong pangalawa, talagang Congresswoman Renico, ito yung mga kabataan party list Oo. Sabi dito partner ni TMI, attorney, magandang gabi. Paano po kung sakali lang po na mauna ma-impeach si PBBM, si Sara po bang maging president automatically? Ayun lang naman ay tanong lang naman. In-entertain pa yung tanong na yan. Sa press briefing ni Yusek Claire kahapon, idininay ng Malacanang na may nangyaring meeting nila. Wala daw binanggit si PBBM about the meeting yan. Problema dyan, if ever nag-prosper yung second impeachment complaint at napatanggal si Pangulong Marcos sa pwesto, definitely, according to the provisions of the 1987 Constitution, si Vice President Sara Duterte ang uupo bilang Pangulo. Dapat, kayo naman mga kababayan natin, talinuhan nyo naman sa pagtatanong. 1 minuto rin yan, no? Imbis na hindi na diniscuss yan, alam nyo na yung sagot dyan, Malaking problema yan kasi we will be going back to the old ways. Definitely, kasi anak ni dating Pangulong Duterte, siyempre itutuloy niya kung ano yung programang sinimulan ng kanyang ama. Like for instance, yung war on drugs na nakakatakot dahil patay dito, patay doon, kabila ang patayan ang nangyari noong panahon ng reigning at Duterte. Mas madugo yan kung sakasakali, di ba? Sabi ni Ma'am Maria Marilyn Imbido Bautista, protect our beloved, great, hardworking, and best President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. NFL mabuhay, bagong Pilipinas, God bless our family. Doon, walang respeto na sa batas, wala nang kinikilalang batas, basta nakusunodaan ka, adik ka, pusher ka, patay kang bata ka. So, iniiwasan din natin yung ganong mga sitwasyon na mangyari muli sa ating bansa dahil maraming napahamak na mga inosenteng kababayan natin nung nakaraang rehimen. So para sa akin, better na mabasura yung impeachment complaint kay President Marcos Jr. kasi I prefer BBM over that of Sara Duterte na medyo questionable ang integrity and capability to govern the country. Nakita nyo naman kung paano magsalita at mga tuwiran sa mga different... Polite lang si attorney pero ibig sabihin ng bobo ka. BP Sara, bobo ka daw. interviews si Vice President, with due respect to the Vice President, hindi sa dahil na pinipintasan, pero dahil ako naniniwala that she is not qualified to become the President of the Republic based on what she has been demonstrating sa mga interviews in television and radio. Bakit ba nag-file ang Malacanang? Ang Makabayan, gusto nila na si VP ang uupo by succession o alam nila na their complaint won't fly? Hindi, actually kasi so marirestrict, ayaw nila and it's their right din naman, and then mag-file ng impeachment complaint. Kahit let's say ipagpalagay na natin, syempre may dalawa lang din ng mga it's either ayaw nila si Sara o gusto nila si Sara. Pero kunyari gusto na nila, kailangan na nilang, they felt already na medyo sablay na si PBBM. So compromise ba dapat dahil hindi nila gusto si Sara? Siguro they will, saka na lang nila isipin yung susunod nilang hakbang. No, pero for us to claim na dahil gusto nila si VP Sara, nasa kanila yun No, pwede nilang itanggi.